Kamusta mga kapelikula? Ngayong araw, dadalhin ko kayo sa tahimik at magandang probinsya ng Poland sa isang nakakakilig na romantic comedy na No Pressure mula 2024. Makikilala natin si Olivia, isang mahusay na chef sa lungsod na nagulo ang buhay dahil sa sunod-sunod na hindi inaasahang pangyayari. Dahil dito, napilitan siyang pag-isipan kung okay pa ba sa kanya ang mabilis at magulong buhay sa city. Sa kanyang pagpunta sa probinsya, nakilala niya si Kuba, isang simpleng herbalista. Pero ang malaking tanong, iiwan na ba talaga ni Olivia ang buhay lungsod para sa tahimik na buhay sa probinsya, o babalik siya sa city para ipagpatuloy ang kanyang passion sa pagluluto? Kung gusto mo ng mga feel-good na kwento tungkol sa love, life choices, at simpleng pamumuhay, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang movie recaps. Ngayon, halina't alamin natin kung ano ang pipiliin ni Olivia. Sa isang busy na kusina, abala ang mga chef at assistants sa paghahanda ng iba't ibang pagkain. Kasama nila si Olivia, ang bida natin, na kinikilig ng purihin ng head chef na si Robert ang kanyang dish. Kita sa mukha niya ang saya at pride, pati na rin ng mga kasama niya sa kusina. Pero biglang tumunog ang phone ni Olivia, at ang balitang natanggap niya ay sobrang gulat. Nadulas ang phone niya sa kamay at nabasag ito sa sahig, ramdam na ramdam ang bigat ng sitwasyon. Lumapit si Olivia kay Robert para sabihin kailangan niyang umuwi agad. Pero hindi siya pinansin ni Robert at nag-alala na kahit 2 araw na wala si Olivia, mahihirapan sila lalo na't peak season at malapit nang magbukas ang bagong restaurant. Talagang worst timing ang pag-alis niya. Pinaliwanag ni Olivia na pumanaw na ang kanyang lola at kailangan niyang dumalo sa libing para magbigay ng huling respeto. Dahil sa bigat ng sitwasyon, kahit labag sa kalooban, pumayag si Robert dahil alam niyang walang kapalit si Olivia bilang isa sa best chefs nila. Walang sinayang na oras, bumiyahe agad si Olivia pauwi. Makalipas ang ilang oras, nakarating siya sa Bodziejowice, ang kanyang hometown, na dati-rati ay gustong-gusto niyang balikan. Kung taga-Poland ka, pakisabi nga sa comments kung tama ang bigkas ko ng Bodziejowice. Habang naglalakad, bumalik sa kanya ang mga memories, tulad nung nalasing sila ng mga kaibigan niya sa fermented cherries noon, tapos takot na takot sila sa lola niya na, buti na lang, hindi dumating. Naalala niya rin ang madalas sabihin ng nanay niya, na mana daw ni Olivia ang galing sa pagluluto at init ng ulo mula sa lola niya. Habang nagmamaneho si Olivia sa bayan, aksidente niyang nabangga ang isang lalaki na nagtatrabaho sa road sign. Nagulat siya, bumaba agad ng sasakyan at sa taranta, tinawagan ang emergency number. Buti na lang, nagkamali yung lalaki, pero imbes na mag-sorry si Olivia, galit pa siyang sumigaw, sinisisi ito dahil mali ang pwesto ng karatula, dapat daw ito ay bago ang tulay. Yung lalaki naman, na medyo nahihilo pa, nagtanong kung ang mga tagalungsod ba ay marunong mag-sorry. Sagot ni Olivia, dapat daw siyang humingi ng paumanhin kasi bigla na lang itong tumalon sa harap ng sasakyan niya. Kalma lang yung lalaki, pumulot ng mga traffic cone at hinarangan ang daan ni Olivia na ikinainis niya lalo. Galit na tinanong ni Olivia kung bakit ginagawa niya yun at sinagot siya ng lalaki na lunch break daw niya, sabay anyaya pa na sumama sa kanya. Lalo lang itong nagpasiklab ng galit ni Olivia. Sabi pa ng lalaki, kung maganda raw siya humingi ng sorry, baka maisip niyang iklian ang break niya. Sa sobrang inis, bumalik si Olivia sa sasakyan, binigyan siya ng dirty finger, at mabilis na umalis habang pabaling-baling ang kotse. Halatang hindi pasensyosa si Olivia. Habang sinusundan ang direksyon sa mapa, napansin niyang naligaw na siya at nasa gitna ng kawalan. Nainis siya, pero tahimik niyang pinangako sa yumaong lola na magiging kalmado siya. May bagong determinasyon, kinuha niya ang handbag, takong, at stylish na sunglasses, at naglakad sa mga bukid. Hindi niya alam, may nagmamasid pala sa kanya mula sa matataas na damo. Isang matandang lalaki ang nakatago at tumawag sa telepono, sinabing, ang Heres dumating na. Si Olivia kaya ang tinutukoy nilang Heres. Matapos ang mahabang lakad, sa wakas nakarating na si Olivia sa bayan. Mula sa sneakers na suot niya kanina, nagpalit siya ng itim na takong na dala niya para sa espesyal na pagbisitang ito. Huminga siya ng malalim at lumapit sa bahay. Si Jan, ang tumawag para ipaalam ang pagpanaw ng lola niya, sinalubong siya at pinapasok sa kwarto kung saan nakalagay ang bangkay ng lola niya sa kabaong. Malungkot na pumasok si Olivia sa silid, naghahanda ng kanyang huling paalam. Humihingi siya ng tawad dahil wala siya sa tabi ng lola niya sa huling sandali. Bigla, umiti ang bangkay at nagsalita, isang kalokohang ginawa ng sobra-sobra. Napasigaw si Olivia sa takot at tumakbo palabas ng silid habang tinatawag siya ng boses ng lola niya. Ang eksenang iyon, na parang nagbuhay muli ang kanyang lola, ay sobra na para sa kanya. Maya-maya, paikot-ikot si Olivia sa hardin, galit na galit. Lumapit ang lola niyang si Halina at ipinaliwanag na biro lang iyon para mabati si Olivia. Sinabi ni Halina na nalulungkot siya dahil hindi na siya dinadalaw ni Olivia,
iniwan siyang mag-isa kasama ang mga manok at kambing. Si Olivia, na medyo na-touch sa sinabi ng lola niya, biglang lumingon. Gusto niyang malaman kung nasaan si Halina noong kailangan niya ito. Galit na galit, tumakbo siya palayo, sino ba naman ang matutuwa sa ganong klaseng biro? Bumalik si Olivia sa kotse niya, hoping na makaalis na para makapag-isip, pero ayaw mag-start ng sasakyan. Dahil sa sobrang inis, sinisigawan niya ang pangalan ni Halina. Determinado siyang ayusin ang kotse, lumabas siya at sinubukang kalikutin. Di nagtagal, dumating si Halina sakay ng isang traktor, natatawa sa galit na apo. Habang papalayo si Olivia, binalaan siya ni Halina tungkol sa mga lobo sa kakahuyan, pero binaliwala lang siya ni Olivia at sinabing hindi na siya batang 5 taon na takot pa sa lobo. Sa huli, pumayag si Olivia na tulungan siya ng lola niya at pinahila ang kotse pabalik sa bahay. Kinagabihan, ipinasyal ni Halina si Olivia sa bahay, humihingi ng tawad sa biro sa libing at inamin na mas kailangan niya ngayon ang tulong ni Olivia kaysa dati. Pero sinabi ni Olivia na parang naaalala lang sila ng lola at ng nanay niya kapag may kailangan sila. Inamin ni Halina na baon siya sa utang dahil kinasuhan siya ng isang lokal na may-ari ng plantasyon, na herb tycoon din mas malala pa, may nag-report sa kanya sa health department kaya ipinagbawal na rin ang paggawa niya ng keso. Hindi nagulat si Olivia at sinabing magretiro na lang si Halina at ibenta ang bahay. Hindi ito ang sagot na inaasahan ni Halina. Ipinaalala niya kay Olivia ang kahalagahan ng lupa sa kanilang pamilya, lalo na ang mga alaalang pinagsaluhan nila noong bata pa si Olivia sa bahay na yon. Niyakap ni Halina ang apo at sinabing kaya nila ito basta magkasama. Pero hindi natapos ng maganda ang usapan, malamig na sinabi ni Olivia na kailangan na niyang bumalik kinaumagahan. Kinabukasan, nagising si Olivia sa ingay ng mga kabayo at kambing na nagkalat sa kanyang mga gamit. Galit na galit, pinalayas niya ang mga ito at tinawag ang lola niya. Nakakainis na ngang makita ang mga hayop na nanggugulo sa gamit niya at wala pang lola niyang magliligtas. Nagmamadali siyang pumasok sa bahay at nagulat nang makita ang mga hayop na kahit saan. Walang Halina sa paligid. Habang nainis na si Olivia, napansin niya ang isang note na nakadikit sa bintana. Sa pagbabasa nito, napagtanto niyang iniwan siya ng lola niya para alagaan ang mga hayop. Sa sulat, sinabi ni Halina na humingi siya ng tulong kay Wojtek, isang lalaking laging tumutulong sa farm pero higit pa roon, iniwan ni Halina ang buong farm sa pangalan ni Olivia, siya na ngayon ang bagong may-ari. Anong gulat? Habang naguguluhan at na-stress si Olivia sa balitang ito, nakakita siya ng papel sa bibig ng isang kambing, isang notarized document na nagpapatunay na siya nga ang bagong may-ari ng farm. Sobrang gulat at tuliro. Nakarinig siya ng mga boses sa labas. Lumabas siya at nakita ang dalawang lalaki, sina Zbyszek at Romek, na nagtatalo. Desperada sa mga sagot tungkol sa lola niya, sinubukan ni Olivia kunin ang kanilang atensyon, pero mukhang mas abala sila sa maliit nilang alitan, na tingin ni Olivia ay para lang iwasan siyang tulungan. Nang maglaon sa araw na yon, nagpa siya si Olivia na puntahan ang address na binanggit ni Halina sa kanyang liham. Sa kanyang pagkagulat, ang lugar ay pag-aari ng lalaking muntik na niyang masagasaan noong nakaraang araw. Sa liham ng kanyang lola, tinawag siya nitong si Wojtek, kaya't nang makaharap si Olivia, tinawag niya siyang Wojtek. Ngunit hindi siya kinorek ni Kuba kahit na hindi talaga yon ang kanyang pangalan. Hindi mapigilan ni Olivia ang matawa, iniisip na hindi na nakakapagtaka na magulo ang bukid ng kanyang lola. Nagpakilala siya at humingi ng tulong kay Wojtek sa bukid. Si Kuba, na mukhang naaaliw sa sitwasyon, ay nakipaglaro sa biro at hindi itinatama ang pangalan na tawag sa kanya. Inanyayahan niya si Olivia sa kanyang kotse at nagmaneho sila pabalik sa bahay ni Halina. Pagdating nila, hindi makapaniwala si Olivia sa nakikitang eksena, mga hayop na kalat-kalat mula sa bakuran hanggang sa loob ng bahay. Para kay Olivia, mukhang isang malaking problema ito. Biglang tumakbo ang tuta ni Kuba papunta sa kanya, kaya sinundan niya ito hanggang sa maabot nila ang shelter ng mga hayop. Sa loob, nakita nila ang isang kambing na nanganganak. Nakakagulat na ba ang lahat ng ito? Pinanood ni Olivia na may halong kaba, gulat, at pagkabilib habang walang kahirap-hirap na tinulungan ni Kuba ang paghahatid ng big. Kitang-kita ang saya sa mukha ni Olivia, hindi niya maalis ang tingin sa bagong silang. Pati ang iba pang hayop ay parang excited din, tinatanggap ang bagong miyembro. Bigla, hindi na ganoon kasama ang lahat para kay Olivia. Sinabi ni Kuba kay Olivia na gutom na ang mga hayop at kailangan silang pakainin. Tapos, sinabihan siya na maggatas ng mga kambing. Tutal lola naman niya si Halina, kaya hindi pwedeng mag-claim si Olivia na hindi niya alam ang ginagawa. Pagkatapos, naglabas si Kuba ng 2 containers na puno ng gatas ng kambing at nilagay ito sa trunk ng kotse. Si Olivia, na nakasunod sa kanya, nagpaalam at sinabing kailangan niyang bumalik sa trabaho kinabukasan. Iginigit niyang dapat alagaan ni Kuba ang lahat habang wala siya.
Tumawa si Cuba, sinabing busy rin siya sa sariling trabaho kaya dapat si Olivia na ang mag-figure out ng lahat ng ito. Tinawag niya ang aso niya, sumakay sa kotse, at nagmaneho palayo, iniwang nag-isip si Olivia. Pareho silang busy, pero paano kaya gagawin ni Olivia ang lahat ng ito? Nagmaneho si Cuba pabalik ng Herbal World, kung saan inaalagaan niya ang kabayo kasama ang kanyang anak na si Tola. Samantala, ang totoong Wojtek, na mahilig sa musika, ay bumalik mula sa lungsod, nagrereklamo tungkol sa kanyang sasakyang sobrang lakas sa gas at isang audience na hindi man lang nagpapahalaga. Samantala, si Olivia ay nagtungo sa lokal na istasyon ng pulisya sakay ng kanyang bisikleta upang iulat ang pagkawala ng kanyang lola. Medyo nakakabaliw para sa kanya, sino ba namang mag-aakalang isang taong kusang loob na umalis ay maaaring maituring na nawawala. Sa istasyon, nakita niya ang isang pulis na kaswal na kumakain ng tanghalian. Agad niyang inireport ang kanyang pag-aalala, pero ang opisyal ay kalmadong sinagot siya na malaya si Halina na pumunta kahit saan at tiniyak sa kanya na wala namang masamang mangyayari kay Halina sa Bojejovice. Ipinakilala ng pulis ang sarili bilang si Matilda, na parang kilala niya na si Olivia mula sa kanilang pagkabata. Naalala pa ni Matilda ang mga araw na magkasama silang namumulot ng mansanas noon. Nang makilala ni Olivia si Matilda, natutuwa rin siyang makipag-reconnect. Medyo nagulat siya dahil lumaki na si Matilda mula sa huling pagkakataong nagkita sila at nagkaroon sila ng mahabang kwentuhan habang nagsalo sa pagkain. Sa kanilang pag-uusap, isiniwalat ni Matilda na madalas na dumadaan si Halina sa istasyon ng pulisya para mag-internet at mag-check ng balita tungkol kay Olivia tuwing namimiss siya nito. Sinubukan ni Olivia na tanungin pa ng mas detalyado tungkol sa kinaroroonan ng kanyang lola, ngunit maagap siyang dinistract ni Matilda, pinilit siyang kumain ng mas marami at mag-relax na lang. Pagbalik ni Olivia sa bukid, tila mas magiging maayos na ang araw niya. Pero habang kinukuha niya ang mga itlog mula sa manukan at ilang gulay, biglang hinabol siya ng isang gansa. Sa kasamaang palad, hindi rin niya sinasadyang napakawalan ang mga kambing pagkatapos pakainin ang mga ito, at labis siyang nagpumilit na maibalik sila sa kulungan. Dahil sa sobrang pagod, natulog siya sa isang bangko sa labas ng bahay. Kinabukasan, nagising si Olivia sa masiglang bati ni Jan, nasa lugar lang daw siya, kaya naisipan niyang dumaan para kamustahin si Olivia. Nang tanungin ni Olivia kung nasaan si Halina, ngumiti lang si Jan at nagkunwaring walang alam, pero halatang may itinatago dahil nakapulupot ang mga daliri niya sa likod. Bago umalis, ipinaalala ni Jan na talagang namimiss siya ni Halina at siya na lang daw ang natitira niyang pamilya. Habang umaandar si Jan sa kanyang scooter, huminto siya sa isang gusali malapit lang doon na siya palang lihim na taguan ni Halina. Sa bahay na yon, si Halina ay bumungad at pabirong sinita si Jan dahil hindi siya gumamit ng kanilang espesyal na passcode bago pumasok. Nagtatawanan silang dalawa habang si Halina ay masayang ikinukwento ang nangyayari sa bukid, lalo na ang balitang nanganak na ang kambing. Naniniwala siya na si Olivia ay magtatagumpay sa bukid, at nagbiro pa siyang baka may makilala pang espesyal si Olivia doon sa Bojejovice. Si Jan naman ay nagpustang si Olivia ay magdedesisyon na ibenta ang ari-arian, at mapipilitan si Halina na lumipat sa kanya ng permanente. Naiinis si Halina sa ideya, kaya pinagalitan niya si Jan at sinabihang kumuha na lang ng alak. Gumawa sila ng tulas para sa kinabukasan ni Olivia, naniniwalang nasa dugo niya ang pagmamahal sa lupaing iyon. Nang gabing iyon, tinulungan ni Cuba si Olivia sa pag-aayos ng kanyang sasakyan. Habang nagtutulungan sila, iniisip ni Olivia na maiiwan niya ang kanyang lola sa maayos na pangangalaga ni Cuba habang siya ay babalik sa lungsod. Binanggit niya ang kanyang kagustuhang magpaalam sa kabayo na ibinigay ng kanyang lola noong bata pa siya. Sa kwadra, nabahala siya nang makita na tila may problema sa bagong silang nakambing, kaya tinawag niya si Cuba para suriin ito. Sa kanyang seryosong mukha, tinimbang ni Cuba ang sitwasyon. Nagpaalam si Cuba saglit para kumuha ng formula dahil hindi tinatanggap ng kambing ang gatas ng ina nito. Maingat na pinakain ni Olivia ang kambing gamit ang formula, nararamdaman ang kakaibang saya habang inaasikaso ang maliit na nilalang. Matapos nito, bumalik sila sa labas at tinanong ni Olivia tungkol sa anak ni Cuba, iniisip kung para kanino ang formula. Laking gulat niya nang malaman na hiwalay na si Cuba sa ina ng bata, ngunit mapagkaibigang nag-alok si Olivia na maghanda ng sandwich. Habang hinihiwa ni Olivia ang mga gulay sa kusina, pinagmamasdan siya ni Cuba mula sa malayo, namamangha sa kanyang ganda habang abala sa pagluluto. Naging sabik si Cuba habang tinatamasa ang sandwich na ginawa ni Olivia, ngunit naistorbo ang kanilang hapunan ng ilang itik ang nagpasya na maglibot sa kusina. Pinalayas ni Cuba ang mga itik, ngunit nang bumalik siya, nakita niyang nakatulog na si Olivia sa mesa. Napatango na lang si Cuba, alam niyang pinapalala niya ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang Wojtek, ang pangalan na binanggit ni Olivia mula sa liham. Tahimik siyang lumabas upang pakialaman ang ilang kable sa kotse bago bumalik sa kanyang bahay,
tila sinasadya niyang hanapan ng dahilan para mas tumagal siya sa bayan. Kinabukasan, habang nag-impake si Olivia ng kanyang mga gamit, nakatawa siyang nakitang komportable ang mga hayop sa loob ng kanyang sasakyan. Matapos silang itaboy palabas, sinubukan niyang paandarin ang kotse, ngunit tumanggi itong gumana. Frustrated, narinig niya ang mga boses mula sa kamalig. Humawak siya ng tinidor sa hardin bilang paniguro at binuksan ang pinto ng kamalig, kung saan nakita niya sina Romek at Zbyszek, ang dalawang lalaking nag-aaway noong isang araw. Sa desperasyon, nakipag-usap si Olivia sa kanila, kung tatawag sila ng mekaniko, makukuha nila ang matamis na asukal ng kanyang lola. Agad na sumang-ayon ang mga lalaki at nag-umpisa ng mag-impact ng mga karton ng asukal, ngunit dumating ang kanilang mga asawa, nagtatanong kung saan dadalhin ang mga asukal ni Halina. Samantala, ang mga babaeng na yon ay patagong nagtungo sa hideout ni Halina gamit ang secret knock code. Binuksan ni Jan ang pinto at pinapasok sila ni Halina, sabik na makuha ang lahat ng pinakabagong balita. Nang maglaon sa araw na yon, kinausap ni Romek at Zbyszek si Olivia, halatang takot na takot dahil sa galit ng kanilang mga asawa. Humingi sila ng paumanhin at sinabing hindi na sila makakatuloy sa kanilang kasunduan. Dahil sa pagkabigo, napaungol si Olivia at bumalik na lang sa pag-aalaga ng mga hayop. Matagumpay naman niyang napakain ang mga ito, pero ibang usapan ang paggagatas sa mga kambing. Bigla na lang nagkagulo habang hinahabol niya ang mga ito sa paligid, sinusubukang pilitin silang magpagatas. Matapos ang ilang pagsubok, nakahanap din siya ng tamang paraan at sa wakas ay nakapagkolekta ng gatas. Habang bitbit niya ang mga lata ng gatas, plano nang dalhin sa pagawaan, biglang dumating si Matilda. Nang makita ang hirap ng kaibigan, agad siyang nag-alok na tulungan si Olivia at iminungkahi na magpahinga muna sa halip na magmadaling bumalik sa lungsod. Ibinigay rin ni Matilda kay Olivia ang isang sulat na iniwan sa kanilang mailbox. Sa una, ayaw itong buksan ni Olivia dahil naka-address ito kay Halina. Pero paalala ni Matilda, siya na ngayon ang may responsibilidad sa bukid, kaya dapat ay pangalagaan na rin niya ang mga bagay ng kanyang lola. Pagkaalis ni Matilda, nag-aatubili si Olivia na buksan ang sulat. Nang mabasa niya ito, agad na napalitan ng galit ang kanyang pagkadismaya. Ito pala'y abiso mula sa pinagkakautangan ng kanyang lola, hinihingi ang bayad na 25,000 zloty para sa isang utang. Dahil dito, napagdesisyonan ni Olivia na tawagan ang kanyang boss, si Robert, at magpanggap na may trangkaso para humingi ng ilang araw na bakasyon. Pero mabilis siyang nahuli ni Robert at hinikayat siyang sabihin ang totoo. Sa huli, umamin si Olivia sa totoong sitwasyon, at bilang isang mabait at maunawaing amo, binigyan siya ni Robert ng isang linggong bakasyon. Napaisip si Olivia, saan pa nga ba siya makakahanap ng ganitong klaseng boss? Pagkatapos ng tawag, tuwang-tuwa si Olivia kaya agad siyang sumakay sa kanyang kabayo at dumiretso sa address na nakasulat sa liham. Pagdating niya, nakita niya si Adam, na tila galit at nakikipagtalo sa kanyang apo dahil pinalayas ang isang chef na hindi marunong magluto. Lumapit si Olivia at magalang na nagtanong kung sino ang may-ari ng Herbal World. Itinuro siya ni Adam sa kanyang anak na siyang namamahala sa inn. Habang sinusundan ang direksyon ni Adam, hindi inaasahan ni Olivia na makakatagpo niya si Kuba. Sa puntong ito, wala pa rin siyang ideya na si Kuba ay hindi ang tunay na taong iniisip niya, kaya patuloy niya itong tinatawag na Wojtek. Hindi rin niya alam na si Kuba pala ang totoong may-ari ng Herbal World. Hiningi ni Olivia kay Kuba na dalhin siya sa amo nito at ipinakita ang sulat na natanggap ng kanyang lola. Medyo kinakabahan si Kuba at nag-imbento ng dahilan, sinabing umalis na ang amo niya. Pero nagpumilit si Olivia at sinabi lang ni Adam na naroon ito. Dahil dito, napilitan si Kuba na magmadali kay Wojtek, nakikiusap na magpanggap itong si Kuba Watch, ang may-ari ng Herbal World. Pinaliwanag niya kay Wojtek na kailangan nitong sumagot ng sa lahat ng tanong ni Olivia, kahit hindi nito naintindihan. Makalipas ang ilang minuto, bumalik sina Kuba at Wojtek kay Olivia. Si Wojtek ay parang robot na sumasang-ayon lang sa lahat ng sinasabi ni Olivia, kaya lalong nagiging katawa-tawa ang sitwasyon. Nang maramdaman ni Kuba na lalong nagiging magulo ang usapan, nag-step in siya at sinabing si Wojtek ay pumayag sa isang meeting kasama si Olivia para pag-usapan at ayusin ang mga isyu tungkol sa lupain ng lola niyang si Halina. Sa wakas, nagkasundo sila at umalis si Wojtek, na iniwan si Olivia na parang nagtataka kung tama ba ang mga nangyari. Kinagabihan, habang naghahanda si Olivia ng pagkain, dumating sina Romek at Zbyszek, may dalang mga regalo bilang paghingi ng tawad dahil hindi nila natuloy ang pagkuha ng mekaniko. Tinanggap ni Olivia ang kanilang paumanhin at inimbita sila sa loob, nag-aalok pa nga ng pagkain na inihanda niya. Sa kanilang pag-uusap, nagtanong si Olivia tungkol sa alitan sa pagitan ni Halina at ng may-ari ng Herbal World. Dito niya nalaman na ang kanyang ina pala ang nagbenta ng lupa ni Halina kay Adam Watch, kahit labag sa kabustuhan ni Halina.
Dahil dito, naintindihan na ni Olivia kung bakit may tensyon sa pagitan ng kanyang lola at ni Adam, pati na rin ang sinabi ng kanyang ina na hindi na siya babalik sa Bojejovice. Bago magdilim, pumunta si Olivia sa inn, ayon sa napag-usapan. Nakipagpulong siya kay Wojtek na tinuruan na kung ano ang sasabihin pero masyado namang pinag-igi ang papel. Dahil dito, napilitan si Kuba na hilahin si Olivia palabas ng inn, sinusubukang pigilan itong mag-alok na bilhin muli ang lupa. Pagkatapos ay sumunod si Wojtek na nagbabantang sisibakin si Kuba kung hindi ito magsusori sa pagkaantala. Sa kalituhang ito, naiwan si Kuba na frustrated dahil sinusubukan niyang panatilihin ang kanyang pagkukunwari, habang si Wojtek naman ay lalo lang nagpapagulo sa sitwasyon. Pagdating ng ama ni Kuba kasama ang anak niyang si Tola sa inn, lalo pang nataranta si Kuba. Lumapit si Adam at tinanong kung nagkaayos na sila. Biglang tumakbo si Tola papunta kay Kuba at tinawag siyang tatay. Dahil dito, napagtanto ni Olivia na si Kuba pala ang totoong may-ari ng Herbal World at ang taong nagsampa ng demanda laban sa kanyang lola. Sa pakiramdam na niloko siya, hindi na siya nagbigay ng pagkakataon kay Kuba na magpaliwanag at umalis ng galit. Pagkatapos nito, dumiretso si Olivia sa bahay ni Jan, na pinaghihinalaan niyang may tinatago na babae dahil nakakita siya ng anino sa bintana. Biniro lang ni Jan na baka ikamatay pa niya kung makipagrelasyon siya sa kanyang edad. Tinanong ni Olivia kung bakit sinara ng health department ang paggawaan ng keso ni Halina. Ipinaliwanag ni Jan na kulang lang sa ilang dokumento ang lola niya. Habang nag-uusap sila, may narinig si Olivia mula sa kabilang kwarto, kaya nagmamadali siyang nag-imbestiga, akala niya si Halina ang nagtatago doon. Wala siyang nakita, pero umalis siya ng bahay nang umingiti at mas lalong nakumbinsi sa hinala niya. Nang makaalis si Olivia, tinulungan ni Jan si Halina pabalik ng bahay. May konting asaran pa sila, at sinabi ni Jan na handa siyang pakasalan si Halina kung papayag ito. Nagkibit-balikat lang si Halina at pumasok na sa bahay. Pagbalik ni Olivia, dumaan siya sa bahay ni Matilda at inimbita itong maghapunan. Masayang nagkwentuhan si Olivia kasama ang pamilya ni Matilda. Nag-express pa ang mga anak ni Matilda ng kagustuhan na mabisita ang lungsod balang araw. Habang nag-uusap sina Olivia at Matilda, mabilis na naubos ni Olivia ang kalahating bote ng alak bago pa man sila nagsimula. Naging emosyonal si Olivia at inilabas ang sama ng loob niya tungkol kay Kuba at Herbal World, sinisisi ang mga ito sa mga problema niya. Samantala, si Kuba ay nasa kwarto ni Tola, tinutulungan itong matulog matapos kausapin ang nanay niya sa telepono. Tinanong ni Tola kung inayos na ni Kuba ang mga bagay kay Olivia. Inamin ni Kuba na gusto niya si Olivia at naiintindihan niya kung bakit gusto rin ito ng kanyang ama. Tumawa si Kuba at kiniliti si Tola, sinasabi na masyado itong matalino para sa kanyang edad. Pagkatapos nito, lumabas si Kuba upang samahan ang kanyang ama sa labas. Pinayuhan siya ni Adam na humingi ng tawad kay Olivia. Sumama pa si Wojtek at kumanta ng love song, sinasabi na baka makabuo pa ng spark ito sa pagitan nila ni Olivia. Sinang-ayunan ni Adam at biniro pa si Kuba na magiging maganda para kay Tola na magkaroon ng mga kapatid. Pag-uwi ni Olivia, medyo lasing siya at nabuhusan ng alak ang kanyang damit. Habang nililinis ito, natagpuan niya ang mga liham na ipinadala ni Halina sa kanya noong mga nakaraang taon pero hindi niya natanggap. Binasa niya ang mga ito at naging emosyonal, napagtanto kung gaano siya kamahal ng kanyang lola. Nalungkot siya sa naisip na nagkamali siya ng akala tungkol kay Halina. Kinagabihan, nagmaneho si Kuba papunta sa bahay ni Halina para humingi ng tawad kay Olivia. Pero pinigilan siya ng isang babae sa nayon, sinabihan siyang umalis dahil hindi matutuwa si Halina na makita siyang bumibisita sa apo nito. Kinaumagahan, tumakbo ang babae kay Jan para sabihin ang hinala niyang may romantic relationship sa pagitan ni Olivia at Kuba. Alam ni Jan na kapag nalaman ito ni Halina, magiging malaking problema ito, kaya hiniling niya kay Ella na huwag munang ipagsabi ito at bigyan siya ng oras para ayusin ang sitwasyon. Sa sumunod na eksena, nakatanggap si Olivia ng liham mula kay Kuba, sinasabing tinanggal na ang ban sa paggawa ng keso ni Halina. Masayang-masaya si Olivia at nagsimulang maglinis at maghanda ng mga gamit ni Halina para muling makagawa ng keso. Dumating si Wojtek, kumakanta at tumutugtog ng gitara. Ipinahayag niya na ang kanta ay mula kay Kuba bilang paghingi ng tawad. Samantala, pumunta si Jan sa Herbal World at nakita niya si Kuba na nakaupo sa may pintuan. Tinanong niya si Kuba kung ano ba talaga ang plano niya kay Olivia. Habang nakikinig si Jan, napansin niyang nalulungkot si Kuba dahil hindi na gusto ni Olivia na makipag-usap sa kanya. Sinisi ni Kuba si Halina, sinasabing ito ang unang nagsampa ng kaso laban sa kanya nang gusto lang naman niyang makipag-ayos. Pero binalaan siya ni Jan na huwag bastusin si Halina. Bago umalis, sinabihan niya si Kuba na baka may pag-asa pa kay Olivia. Sa kabilang banda, si Olivia ay kasama ni Nazbishek, Romek, Matilda, at Wojtek sa bahay ni Halina, naghahanda ng keso para sa town fair.
Sumali rin si Tola at sinabi na mura ang keso ni Olivia. Iminungkahi ni Tola na bumili si Olivia ng mga halamang gamot mula sa kanyang ama para mapaganda pa ang lasa ng keso. Isinama ni Olivia si Tola sa pagsakay ng kabayo, at sinabi ni Tola na mahal talaga ng kanyang ama si Olivia. Nakangiti si Olivia habang hinihiling ni Tola na maging mabait siya sa kanyang ama. Ang sweet ng moment. Dumating ang mga mamumuhunan sa bayan, nagrereklamo sila na walang signal at nahirapan silang hanapin ang Herbal World. Buti na lang at nakita nila si Nazbishek at Romek na nagturo ng tamang direksyon. Pagbalik sa inn, sinabi ni Kuba sa kanyang ama na may mga bisitang paparating at tinanong kung ano ang inihanda nila. Nagulat siya nang malaman na patatas lang ang inihanda ni Adam. Huminto si Kuba sa bahay ni Olivia para humingi ng tulong sa paghahanda ng pagkain. Pumayag si Olivia at nagtulong sila ni Tola at Adam sa kusina. Pagdating ng mga mamumuhunan, hindi sila masyadong natuwa sa lugar at nagbanta pa silang hindi mag-invest. Pero nasave ni Olivia ang sitwasyon sa pamamagitan ng paghahain ng masarap na pagkain. Pagkatapos kumain, nabago ang isip ng mga mamumuhunan at natuwa na sila, handang mag-invest pa rin. Pinuri pa nila si Olivia at sinabing dapat taasan ang kanyang sweldo dahil sa kanyang lutong nagpasaya sa lahat. Pagkatapos ng pulong, sinabi ni Kuba kay Tola at sa kanyang ama na natapos na ang pagbisita ng mga mamumuhunan at interesado pa rin sila sa negosyo. Nagtanong siya kung nasaan si Olivia at sinabi ni Tola na kakaalis lang nito. Hinimok siya ni Adam na sundan si Olivia. Nahanap niya si Olivia sa ilog, paliliguan ang kanyang kabayo. Nagpasalamat si Kuba sa tulong ni Olivia at nagkaroon sila ng sweet na moment hanggang sa maghalikan sila. Pero naputol ito nang may dumating na babaeng manggagawa ni Kuba. Naisip ni Olivia na baka may relasyon sila ni Kuba, pero lumabas na humihiram lang pala ng sasakyan ang babae para tulungan si Adam. Binalikan ni Kuba si Olivia pero nakaalis na ito sakay ng kabayo. Ano kaya ang mali? Kinabukasan, handa na si Halina para sa town fair para suportahan ang apo niya sa kanyang cheese debut. Sinubukan siyang pigilan ni Jan pero niloko niya ito at mabilis na tumakas. Sa fair, lahat ay masaya at si Kuba ay lumapit kay Olivia sa kanyang pwesto. Nakiusap siyang mag-usap sila. Nag-alok si Adam na magbantay ng pwesto ni Olivia para makapag-usap sila ni Kuba. Dinala ni Kuba si Olivia para makilala ang kanyang dating asawa. Si Tola na mismo ang nagpakilala sa kanyang ina at sa bagong manliligaw nito na siyang babaeng humiram ng truck ni Kuba. Sino kaya ang mag-aakala? Dumating si Helena at naabutan sina Olivia at Kuba na magkasama kaya nag-react siya agad. Pinagalitan niya si Kuba at nagalit sa apo niya kasi nakikipagkaibigan sa kalaban. Hindi siya tumigil hanggang dumating si Jan na sinaway siya kasi hindi siya nakikinig. Sinabi ni Jan na ang pagtutulungan nina Olivia at Kuba ay makakabuti at baka manatili pa si Olivia sa Boljejovice at magkaroon ng mga apo. Biglang natuwa si Helena sa ideyang yon pero natawa siya at tinawag na baliw si Jan kasi siya lang daw ang may mga apo. Pagkatapos, nag-enjoy sila sa pagkanta. Si Olivia ay nagpapahinga na sa mga bisig ni Kuba. Sumali si Helena sa kanila pero umalis si Kuba para mag-usap ang maglola. Tinanong ni Olivia si Helena kung mas mahalaga ba ang bukid kaysa sa nanay niya. Sinabi ni Helena na mahalaga ang lupa kasi ito ang pamana ng pamilya nila. Sabi pa niya, tatawagan niya ang anak niya kapag ready na itong makipag-usap. Samantala, si Nazbishek at Romek ay nagbukas ng stall para magbenta ng moonshine. Nang tikman nila ang produkto, dumating ang mga asawa nila at nagustuhan din ang inumin. Sinabi ni Matilda kay Helena na si Marila Juras, isang babaeng performer sa perya, ang nag-report sa health department laban sa kanya. Nagalit si Helena at hinarap si Marila na uwi ito sa gulo sa perya. Habang magulo, umakyat si Wojtek sa stage at tumugtog ng kanta. Kinalagkad naman ni Kuba si Olivia palayo at dinala siya sa bukid. Sabi ni Kuba, handa na raw ang tatay niya na ayusin ang kusina para sa isang chef tulad niya. Pero sabi ni Olivia, kailangan niyang bumalik sa Rocco kasi nandun ang buhay niya. Naiintindihan ito ni Kuba at nagpaalaman sila sa isang huling halik. Kinabukasan, paalis na si Olivia pabalik sa syudad, halos maiyak siya dahil nabuo na ang mga relasyon niya sa mga tao sa bayan. Habang umaalis, sina Tola at ang tatay niya ay nakatanaw mula sa burol. Sinuggest ni Tola na gamitin ng tatay niya ang love potion para manatili si Olivia, pero sabi ni Kuba, si Olivia mismo ang dapat magdesisyon. Pagdating sa syudad, balik si Olivia sa trabaho bilang chef. Napansin ni Robert, ang head chef, na malungkot siya at sinabing baka namimiss niya ang Boljejovice. Inalok siya ng mas mataas na sweldo at 2 libreng weekend kada buwan para manatili, pero sabi ni Olivia, umiibig siya at ayaw niyang pagsisihan na hindi niya sinundan ang puso niya. Naintindihan ito ni Robert at hinayaan siyang umalis. Sa susunod na eksena, nag-aalaga si Kuba ng mga halaman nang biglang dumating si Olivia at sinabing mag-break muna siya para mag-lunch.
Hindi inaasahan ni Cuba ang pagbabalik ni Olivia, kaya minisyan niya ito ng buong saya habang humarap para salubungin siya. Niyakap nila ang isa't isa at naghalikan ng may pagmamahal, muling nagtagpo ang kanilang mga puso. Dito nagbabalik ang kwento ni Olivia sa simula, natagpuan niya hindi lang ang lugar niya kundi pati na rin ang kaligayahan sa piling ng lalaking mahal niya. Ang No Pressure ay kwento ng isang chef na nasa gitna ng pagpili sa buhay sa syudad o sa tahimik na buhay sa probinsya. Sa ganda ng mga eksena at damdamin, ang journey ni Olivia ay punong-puno ng inspirasyon. Simple man ang kwento, ramdam mo dito ang pagmamahal, komunidad, at ang pagtuklas ng sarili, talagang tatagos sa puso ng mga manonood. Gusto namin marinig ang opinyon mo tungkol sa No Pressure. Mag-comment sa baba at sabihin kung aling pelikula ang gusto mong i-recap namin sa susunod. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-ring ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming recap at review. Salamat sa panonood, kita-kits sa next video.